And for today's video, magluluto tayo ng kakaiba, naiiba, hindi pa nagagawa, paborito ng mga Ilocanong kagaya ko. Kaya halika na, magluto tayo ng pakbet. So ngayon, kunin natin yung ating baboy na nandito sa ref. Kahapon pa tayo bumili ng mga ingredients like yung baboy, tsaka yung mga gulay. So, nandito lang sa ref. Kunin na natin yung baboy. Let's go! Ngayon naman ay pakukuluan natin yung ating baboy hanggang sa matuyo yung tubig. Pagkatapos noon, pag natuyo na yung tubig, ay piprituhin natin yung ating baboy sa sarili niyang mantika. Yun ang secret sa masarap na pakbet. Ngayon, alam nyo na. So habang nag-aantay tayo na matuyo yung tubig dun sa ating nilulutong baboy, magagayat muna tayo ng ating mga gulay. Okay? So ayan, meron tayong malunggay. So kailangan matyaga ka rito sa pagluluto ng pinakbet. Dahil mabusisi. Tulad nito, natanggal tayo ng dahon sa mga tangkay nitong malunggay. Kailangan ng patience. Tapos, itong mga ibang gulay, katulad nitong talong, ihiwain na natin. Tapos, lalagyan natin dito sa bowl na may tubig. Kaya siya may tubig para pag hiniwa natin, itong talong, hindi siya agad mangingitim. So, isa yun sa mga technique para parang fresh pa rin siya pag niluto. Okay? Nilulutong baboy. Ayan. Tuyo na yung tubig. Kamote! Ito yung magpapasarap sa ating pakbet. Kasi manamis-namis yung lasa ng kamote. So siya yung magdadagdag ng flavor sa ating pakbet. Hiwain na natin siya tapos pakukuluan natin. Let's go! Manipis lang tong balat ng ating kamote. So manipis lang dapat nating babalatan. Pwede rin kayong gumamit ng peeler, kung meron kayong peeler. Nasaan ba yung aking peeler? Parang ganito. Yan. Meron siyang blade dito. Tapos tsaka nyo na ganunin. O, diba? Mas madali. Utak lang yan. Dapat gumamit kayo nito. Okay, so gumamit tayo nito sa pang magandang lutuan ito. Itong palayok. Ito talaga yung the best na lutuan para sa ating pakbet. Tapos, itong ating kamote, hatiin na natin. Hati-hatiin na natin yan into cubes. Papakuluan natin yan. Yan, hanggang sa lumambot. Tapos yung iba, pag medyo naluto na ito, yung ibang cubes ng kamote, dudurugin natin para humalo dun sa lasa ng ating pakbet. Siya yung maglalagay ng flavor sa ating pinakbet. Diba? Ganon. Isa pa yan sa mga sekreto. Dami ko ng sekretong sinishare sa inyo, ah. Okay, mukhang huminto na yung pagputok na ating mga baboy. Tara na, buksan natin. Ayun na, okay na. Brown na siya. Ngayon, ano natin, tagilid natin para bumaba yung mantika. Tapos kunin natin ang ating baboy. Gamit tayo nito. Ito ang ating mga pangricado, kamatis, sibuyas, at bawang.
So, balikan lang natin itong ating nilulutong kamote. Yan, oh. Ito na siya. Tapos, gamit lang tayo nito at durugin natin yung iba. Yan. Ito yung magdadagdag ng flavor sa ating pinakbet. Ayan. Mainit na yung ating kawali. Pwede na natin ilagay itong ating pumuputok-putok po. Ating mga ricado. Ayan. Tapos, lalagyan din natin itong bagoong. Boneless bagoong. So, tansyahin lang muna natin. Siguro, konti lang muna. Dagdagan na lang natin mamaya. Ngayon, pwede na natin ilagay itong ating prinitong baboy dito habang nagigisa tayo. Ayan, ito na yung ating kamatis. Malambot na siya. Ngayon, gagawin natin ay lalagay natin siya dito sa ating kamote. Lagyan na natin siya dito. Pagkatapos natin ilagay yung ating baboy dito sa ating palayok, ay nilagay naman natin yung ating mga gulay. Kung naalala nyo yung ating mga ginayat na gulay kanina, yan yung talong, okra, sitaw, ampalaya, kalabasa. So yan, sama-sama na sila dyan. Tapos nilagyan lang natin ng kaunting tubig, tsaka kaunting bagoong ulit. Ngayon, takpan na natin at lulutuin pa natin siya ng mga at least 5 minutes. Isama na rin natin itong ating dahon ng malunggay. Meron tayong technique dito sa pagluluto gamit ng palayok para matiyak na maluto lahat ng pantay-pantay yung ating mga ingredients dito sa loob ng palayok. So ito yung ginagawa namin. Gamit lang tayo ng basahan para hindi tayo mapaso. Yan. Saka natin bubuhatin. Medyo mabigat nga lang. So make sure na patayin muna natin yung ating apoy. Saka natin buhatin yung ating palayok. Tapos make sure na itong thumb natin ay nakadiin dito sa may takip. Tapos yung ating mga daliri sa ilalim ay nakasuporta. Saka natin iparang hahalu-haluin. Yan. Alug-alugin natin. Para yung nasa ilalim ay pumunta sa ibabaw. Tapos yung mga nasa ibabaw ay pumunta naman sa ilalim. Yan. Sandok na tayo ng ating kakainin. The best! Usok-usok pa! Mga tayon, kakabsat, mabisina kon! May kayon, mga tayon.